So, ayan, good morning. So, ngayon, actually winter nga, no, and it's January 2025. Hindi ko pinatanggal kay Habi itong ating broccoli dahil lahat ng gulay natin namatay except dito, ano. Sabi ko sa kanya, wag niyang tanggalin dahil sayang din. Kasi ito, meron pa siyang mga bulaklak. Actually, yung mga ito, yung maliit pa ang bulaklak, kinukuha ko siya eh. Hinahalo ko sa sabaw. Masarap siya. Hindi mo siya, wala siyang kakaibang lasa. Anyway, ayan. Dami niyang bulaklak. Ayan. Actually, gustong gusto siya ng mga bees. Kung napapansin niyo ayan o, ang daming mga bees na lumilipad. Gustong gusto nila yung nectar nitong bulaklak ng broccoli. Yan. Yan. Ang dami. Dami nila. Ingat lang kasi pag makagat ka niyan, masting ka ng bees, lalo na pag allergy ka niyan, mamamaga talaga siya ng todo. So anyway, ayan, mag-harvest tayo. Buti na lang talaga hindi tinanggal ni Habi lahat, ano, kasi dapat tatanggalin niya kasi tong broccoli kasi sobrang laki na at natutumba na nga siya. Pero ang sabi ko sa kanya, wag na lang niyang tanggalin kasi sayang din eh, hindi nauubos yung kanyang bunga. So ayan, tinanggal na nga natin yung mga bulaklak niya, no. Anyway, itong bulaklak niya pala, itong kulay yellow, based sa research natin, ang sabi safe na safe itong kainin, ano, at ang recommended nga nila kainin mo ito ng hilaw or yung tinatawag na raw. So mostly yung iba hinahalo nila ito sa salad, ano. So ayan, pero sa atin syempre lulutuin natin. Pero yung super open na yung bulaklak, hindi ko na siya kinuha kasi nga naman gustong gusto sila ng mga bees. So ayan, grabe ang cute din nila tingnan, saka yung tunog nila nakaka-relax sa tenga pakinggan. So ayan, yung mga nakuha ko na palang mga broccoli flower doon sa basket natin, actually hinahabol pa ng bees, ano. Kaya syempre hindi natin dapat tanggalin lahat ng bulaklak kasi yun yung pagkain nila or gustong gusto nga nila yung nectar niyan. So ayan. So, ayan. Ganyan kadami yung na-harvest nating broccoli. O, diba? Ang dami. Tapos, yung ating, ayan, wala na lahat, ano. Yung sili natin, marami pa ring bunga, pero mga hinog na. Yung talong, ayan, mabubuhay yan ulit. Tinrim lang ni Habi. So, ayan. Siyempre, kailangan pala natin ng dahon, kaya ayan, buti na lang hindi ni Habi pinatay itong pechay, ano, kasi kinalbo niya ito, kaya ayan, yung mga dahon niya maliliit na lang. Kaya ayan, saktong-sakto ito pang sahog natin sa ating sinigang. Maliliit yung kanyang mga dahon this time, ano. Anyway, ito yung klase ng pechay na favorite ko, kasi para siyang alugbati version ng pechay, kasi sobrang lambot ng kanyang dahon, unlike yung regular pechay, ano, medyo makunat. And then, nag-harvest na din tayo ng patatas. So, ayan. Hindi na ako gumamit ng pangkalkal kasi malambot kasi yung lupa dito. Yan. Maliliit pa. Ayan. Ayan. Yan. Sakto pang sigang natin dahil nga gusto ni Kulit yung patatas. Ayan. So ayan, hugasan ko lang to, no. Inisprahan ko lang ng tubig. So, ayan, saktong-sakto, ano, at ready na yung ating gulay. So, sakto sa isang lutuan. So, yan talaga ang kagandahan pag meron kang garden. Anytime talaga pwede kang mamitas, lalo na pag nag-start na itong magbunga. Kaya, ayan, super organic pa ito kasi wala tayong chemical na nilagay. Yung aking patatas, saktong-sakto din dahil meron pang natira sa nabili natin last time. Kaya, dinagdag ko na dyan. So, ayan, nilagay na natin yung ating gulay dyan sa ating pinakuluan or pinalambot na
pork ribs. Actually, pag gumawa ako ng sinigang, ginigisa ko talaga ito para mas lalong mag-level up yung flavor niya. Tapos nalagyan natin ng patis and then sinigang mix. Tapos tinimplahan na din natin at pwede ka ding mag-add ng seasoning if gusto mo. So, ayan. Ready na nga ang ating sinigang, ano. Kaya yan talaga ang advantage kapag may tinanim, may uulamin talaga. So, yun lang. Share ko lang. Bye-bye and have a great day.